For today's video mga sangkay, so bali wala muna tayong gawang tinapay ngayon. Dahil sa video na to is pupunta ako ng LTO para magpa-renew ng aking lisensya at magparehistro ng aking motor. So bali pinagsabay ko na sangkay para isang lakaran lang. So yun sangkay, sa mga wala pang idea at kung magkano nga abutin sa pagpaparehistro ng motorsiklo, panoorin nyo lamang ito. At kung sakaling kayo may balak mag-renew ng inyong lisensya, is panoorin mo lamang ito sangkay. Yung i-renew ko pa ng lisensya is non-pro. Ito, i-share ko po sa inyo kung magkano yung aabutin sa ating pagpaparehistro at pagpa-renew ng ating lisensya. Tara, let's go! So bali dito nga pala ako magpaparehistro sa General Trias Extension Office. So bali payo ko lamang sa inyo mga sangkay kung sakaling kayo magpaparehistro, lalong-lalo na kung mga medyo tanghali na kayo pupunta, is kailangan po is busog na po kayo or kumain na kayo. Or kung di naman is magbaon po kayo ng pagkain. Dito po sa General Trias Extension Office, itong LTO dito is wala pong malapit na tindahan ng mga pagkain. Kaya mas mainam na po kayo ay kumain na bago umalis sa inyong bahay. Or kung di naman ay may baon kayo. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, dapat po ay may baon tayong tubig dahil napakainit mga sangkay. Kaya kung sakaling kayo magpaparehistro, dapat maaga po kayo. Mauna kayo sa pila. Dahil ito nga mga sangkay, medyo maaga akong umalis, pero pagdating ko is pang 43 na po ako. At ito na nga mga sangkay, nakarating na tayo sa LTO. So bale ito nga pala yung kanilang LTO mga sangkay, napakalawak. Ayan, kung mapapansin nyo, walang mga tindahan at lalong-lalong wala rin po ditong fixer. Bawal na bawal po dito sangkay. Ayan o, marami ng motor, ibig sabihin marami po ang magpaparehistro. So bali unang step mga sangkay sa pagpaparehistro ko nga pala is nagbigay ako ng Xerox ng ORCR, dalawang Xerox mga sangkay, at ID, Xerox din. So bali pinasa ko yan, step 1 po yan mga sangkay dito sa emission. At antayin mo pong tawagin ng iyong pangalan at dalhin ang motor sa harap, doon sa harap mga sangkay para sa smoke test ng iyong motorsiklo. Next step, antayin mo rin ang iyong pangalan tawagin para naman sa payment dito sa ating emission ha. At nung nagbayad na ako is may binigay sa aking papel at ipasa ko raw doon sa may insurance office. At after nun mga sangkay is antayin mo ulit tawagin ang iyong pangalan para nang nakuha ang iyong insurance. Ito nga pala kahabang pila dito mga sangkay. At nung nakuha ko na yung aking insurance is diretso naman sa inspection. So bale kailangan yung ating motorsiklo is kompleto, gumagana lahat sangkay dahil inspection po yung ating motor kung papasa po ba sa kanila. Lahat ng ilaw, so bale busina, so bale dapat lahat ay gumagana. At pagkatapos naman sa inspection mga sangkay, diretso na ako sa LTO office para magbayad ng ating rehistro. So bali binayaran ko nga pala dito sa ating mission at saka sa aking insurance is umabot po ng 1,300. At ang binayaran ko naman sa loob ng LTO office para makuha na yung ating rehistro is 423 pesos. So bali umabot po ng 1,723 yung aking sa rehistro. So bali wala pong paso yan sangkay. At sa pag-renew naman ng lisensya sangkay is ang aking requirements lamang doon is Xerox ng ating lumang lisensya, yung ating renew. Isang Xerox lamang po at medical po mga sangkay kailangan natin kumuha. So bali nandyan lang din po sa LTO yung kanilang medical. So bali 600 pesos po yung binayaran ko para sa medical. Kailangan din po natin mag-exam. Bali sa aking exam mga sangkay is LTO portal lamang ako nag-exam para libre na po. So bali babayaran lamang natin dyan is yung pagpa-imprinta ng ating resulta ng ating exam. Bali yan, tatlong requirements lamang po yung aking dinala sa pag-renew ng aking lisensya. Wala naman po akong binago sa aking lisensya kaya hindi na ako nag-fill up ng form. Pero kung meron kayong babaguhin sa inyong lisensya is magpipill up po kayo ng form para sa renew ng inyong lisensya. For example is magbabago po kayong address, yun magpipill up po kayo ng form. Kailangan nyo mag-fill up ng form. Bali nung nakompleto ko na yung aking mga requirements para sa renewal ng aking lisensya is pinasa ko na po yan sa window 1 para sa proseso. And then inantay kong tawagin yung aking pangalan para sa payment. Ang binayaran ko naman po sa loob ng sa renew ng aking lisensya is nasa 500 plus po. Maliban po yun sa may medical mga sangkaya. 500 plus nagbayad tayo sa loob ng LTO. At nung nakapagbayad na ako is inantay ko ulit tawagin yung aking pangalan para naman mapicturan at saka sa biometric. At after nun mga sangkay is inantay ko ulit tawagin yung aking pangalan para makuha na yung aking lisensya. So yung ganyan lamang po mga sangkay yung ating proseso ng ating paglalakad ng ating renew ng ating lisensya at saka sa rehistro ng ating motor. So bali sa ating lisensya is umabot po ng 1,100 mahigit yung aking binayaran para makapag-renew ng aking lisensya. Bali umabot ng 2,800 sa aking pagpaparehistro at saka sa aking renewal ng aking lisensya. So bali inuulit ko mga sangkay, dito lamang po yan sa may General Trias Extension Office. Hindi ko po alam kung
Ganon din po ba sa ibang LTO? So bali kung kayo pupunta dito sa LTO sa General Trias is magbaon po kayo ng pagkain or kailangan po is kumain na kayo bago kayo pumunta dahil inuulit ko po sa inyo, pinapaalala ko po sa inyo na wala po, mahirap po maghanap ng kain dito. Kagaya nito mga sangkays, nakauwi ako pasado launa na is wala pa akong almusal niyan. So, bali nagbaon lamang ako dyan ng tubig at saka Skyflakes, yun lamang po yung aking agahan. At eto nga, pauwi na tayo sangkay. Bali sa ngayon pala sangkay is hanggang 80 lamang po nasasakay ng kanilang smoke test, kaya mas mainam sangkay kung sakaling kayo magpaparesto rito sa may General Trias Extension Office is mas mainam po agahan po ninyo dahil medyo marami rin po yung pinabalik na dahil nga po lagpas na sa 80 yung nakapila. So yun mga sangkay, hanggang dito na lamang yung ating video at ako'y nagugutom na. Ingat po kayo at see you on my next video. Peace out.